Magandang umaga mga kapatid. Sa April 13 siguro boy? April 12? April 19. Wala ako nun, Sunday. Baka si Brother Joshua. Bumabahay ka po eh. Bible study Joshua. So, magandang umaga mga kapatid. Kahit wala pa yung mga kapatid, tayo po magsimula na. And nandito tayo sa oras eh. Itong pag-aaralan natin, labas sa unang Korinto, pero ito po ay isang bagay na dapat natin pag-aralan. Lalo na tayo po ay papasok pa lang sa kanyang klaseng relasyon. Kung ito'y question na umiirang ngayon, kailan pinagsasama ng Diyos ang isang lalaki o babae bilang mag-asawa niya. May confusion ngayon sa kasalukuyang panahon kung kailan itinatali ng Diyos ang isang lalaki o babae bilang mag-asawa. Kasi very critical yan. Kapag ka isang lalaki at ang isang babae nagsiping bilang mag-asawa pero hindi sila mag-asawa, ang tawag doon pakikiyapid o fornication, kasalanan yun. Sa mga listahan ng kasalanan sa Biblia, nauuna yun, palagi. Basahin natin sa Galatians chapter 5. Kahit anong listahan ng kasalanan sa Biblia, nauuna yun palagi. Ang ibig sabihin, ito ay malimit na nangyayari sa mga tao ngayon. Galatians 5, basahin natin. Dito po sa 19, tingnan nyo. Pwede magandang sari na ito. Hindi magandang sari ito. Galatians 5, verse 19. Tingnan natin, basahin natin. May verso pala ito. Lumampas. Ngayon na gumagawa ng laman. Ang nangunguna, ang mga ito yung pagkikipid. Kaya number 1 yun. So napakahalaga na malaman natin, ma-pinpoint kung anong tinuturo ng Biblia kung kailan ang isang lalaki at isang babae ay mag-asawa. Mahalaga yun, mga kapatid. Yan ang ating pag-aaralan. Ngayon, para maging maliwanag, kailangan natin malaman kung ano hindi issue. Hindi natin issue na ang Diyos ang nagtatali sa lalaki o babae bilang mag-asawa dahil ang Diyos ang nagtatali. Kasi may mga kaisipan na ang gobyerno raw nagtatali. Hindi, ang Diyos ang nagtatali. Hindi ang gobyerno. Sa Mateo chapter 19, sabi po natin. Maliwanag yan sa verse 6, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ganyan, dito basahin natin. Magsimula tayo sa 5. At kaya sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki kanyang ama at ina at may kisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama na ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kanya. So, ang Diyos ang nagtatali. Hindi ang tao. Pangalawa, hindi natin pinaniniwalaan na ang gobyerno nagtatali sa lalaki at babae, hindi lang mag-asawa. Ang Diyos ang nagtatali, hindi ang pamahalaan. Ang issue na pinag-uusapan sa bagay na ito, kailan itinatali ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa? Yan ang issue. So, hindi natin kina-question ang Diyos ang nagtatali. Hindi rin natin pinaniniwalaan ng gobyerno nagtatali sa mga dala sa isang lalaki at babae bilang mag-asawa. Kundi ang Diyos. So, kailan itinatali ng Diyos ang isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa? Hindi natin pinag-uusapan kapag ang gobyerno hindi sumasakay sa Diyos. Kapag ang gobyerno hindi sumasakay sa Diyos, kailangan tayong sumunod sa Diyos. Halimbawa, nagkaroon ng divorce law sa Pilipinas ng reason, kahit anong reason, pwede mong hiwalayin. Hindi tayo susunod doon. Yun ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang tanging dahilan na maaari maghiwalay sa amo kung nagkasala siya ng pagkikapit, kanya. Kung hindi gano'n,
kahit pa payagan ng gobyerno, hindi pa rin tayo susunod dahil siya lumalaban sa pamahalaan. At tulad ng mga pastors, na sila nangangaral, pinagbabawalan sila na huwag nang ipangaral na si Kristo na buhay na magaling mula sa mga patay. Itong kanina sinabi. Ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod salit sa mga tao. So, kapag ka ang gobyerno sumasalangsang sa Diyos, hindi tayo susunod to. Ang Diyos pa rin ang ating susundin. Yan ang pinakamatas na batas. Ang batas ng Diyos, hindi ang batas ng pamahalaan. Ngayon, pwede rin. Paano kung may mga sitwasyon, parang mali yata yung experiment, sumobra na ng lettering, na walang pamahalaan. Halimbawa, sa panahon ng gera, hindi umiiral ang pamahalaan. O kaya, isang lalaki, isang babae, na-stranded sila sa isang island. Babae, dalaga at binata. Gusto na maging mag-asawa. Walang pamahalaan to. Pwede sila maging mag-asawa sa ganung sitwasyon. Anong gagawin nila? So, yun ang extreme situation. Hindi natin pinag-uusapan nyo. Ang pinag-uusapan na yung normal na pagkakasitwasyon na may pamahalaan at ang isang lalaki sa babae gusto na maging mag-asawa. Kasi gagamitin mo yan, madalang na mangyari yan, di ba? Yung po exception, hindi rule. Ang issue rin ay ano ang role ng gobyerno. Pag sinabi natin government, maaaring yung centralized katulad sa atin o tribal government. Sa proseso ng pag-aasawa, ano yung role ng gobyerno? Kasi sabi nila, ang gobyerno yung Republic of the Philippines. So, totoo yun. Pero tanda rin natin, may mga tribo sa mga lalayong lugar, may sarili silang pamahalaan. Meron silang tribal government. Halimbawa, yung mga baluga. Minsan yung mga baluga, hindi naman sila nagpapailalim formally sa ating pamahalaan. Meron silang paraan ng pag-aasawa. So, yun ay valid sa harapan ng Diyos. Kung susundin nila yun. So, tingnan po natin. Pumunta na po tayo sa issue po natin. No? Ang bahagi ng Diyos, tinatay ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Yun ang bahagi ng Diyos. Ang bahagi ng tao, anong gagawin ng isang lalaki at isang babae na nagnanasa maging mag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. So, ito yung bahagi ng Diyos. Nagtatali siya. Walang problema yun. Ano ang gagawin ng isang lalaki at isang babae na gusto maging mag-asawa? Anong gagawin nila ayon sa kalooban ng Diyos? Yun ang mahalagang bahagi. Yun ang bahagi natin. Katulad sa kaligtasan, gusto ng Diyos tayo maligtas. Anong gagawin para maligtas ka? Yun ang bahagi natin. So, yung bahagi ng Diyos, siya nagtatali, ang bahagi ng tao, anong gagawin mo? Para kayo maging mag-asawa sa harapan ng Diyos. Yan ang makikita natin. So, anong ibig sabihin ng pag-aasawa? Kasi merong live-in. Marami kayo, live-in. Ayaw nila magpakasal. Ito yung marriage is the state of being united to a person of the opposite sex as husband and wife. The mutual relation of married persons, the institution whereby individuals are joined in marriage. So ito yung kalagayan ng isang lalaki, isang babae, nagsasama bilang mag-asawa kanya. Yun ang ibig sabihin ng marriage. Kung hindi kayo mag-asawa, kahit nagsasama pa kayo, hindi kayo mag-asawa. Yun ang tinatawag nilang living in, ganyan. Fornication yun. So yung pag mag-asawa, meron talagang recognition na kayo mag-asawa. Yung makikita natin. Yun ang definition ni Webster. So anong elemento ng pag-aasawa? Pero yan, bigla na kayo maging mag-asawa. Ano mga bagay na ginagawa natin, may proseso yan. Number one, the element. Yung gusto niyo maging mag-asawa. Hindi lang pwede na sasabihin lang ng lalaki sa babae, gusto kita maging mag-asawa kanya. Hindi lang pwede yun. So, mutual po yan. Kahit sabihin natin may kultura na yung pinag-ano nila, pinag-tawag doon, yung bata pa lang sila, yan ang maging asawa kanya. Meron pa rin ganyan. Meron pa rin kaayusan na kayo nagkaroon ng agreement na maging mag-asawa. Pag lumalaki kayo, sinasabi na sa iyo, ang maging asawa, itong tao ito kanya. May kulturang gano'n. Mga Chinese, mga Indians, gano'n ang kultura nila. Meron pong number one, yung betroto, sa ating kasalukuyang modernong salita, engagement, ganyan.
Pero yung betrothal, sa kautusan po ng mga Hudyo, mas stricto kaysa sa atin. Sa kautusan ng mga Hudyo, pag betrothal, kayo legally mag-asawa na. Pero di pa kayo pwede magsiping. Pero legally mag-asawa na kayo. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, tingnan niyo susunod na salita. Before they came together. So sila ay betrothed, pero hindi pa sila nagsasama. So kung imagine mo yan, si Joseph at saka si Mary, hindi sila nakatira sa isang bahay. Hindi pa sila nagsasama eh. Pero they are betrothed. Kanya. Before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Kanya. So yung betrothed, meron nagkasunduan yan. Sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, may ceremony yun. May mga saksi na kayo ay may pagnanasang maging mag-asawa na kanya. Tapos, yung second part, yung covenant. Sa Malakay, chapter 2, verse 14. Ito yung hindi nila binibigyan ng pansin. Yung covenant. So, covenant. Kanya. Sa Malakay 2:14. Yet to say, but for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Hindi sinasabing siya lang ang saksi. Nagsasaksi siya. Alam niya kanya. Alam niya yung sitwasyon na yun kanya. Tapos rito, yet to say for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Sabi rito, with whom he had dealt treacherously, yes, she is your companion and your wife by covenant. So, ang pag-aasawa ay isang covenant. So, kinakailangan nating maintindihan kung anong covenant. Kasi kung hindi kayo nagkaroon ng covenant of marriage, hindi kayo mag-asawa. Yun ang problema kayo. Sabi ng iba, pag nag-usap lang kayo kanya, sa harapan ng Diyos, magsawa na kayo. Kahit kayong dalawa lang ang nag-usap. Kasi alam ng Diyos na nagkaroon kayo ng kasunduan ng mag-asawa. Hindi ganon. Sabi rito ng Diyos mismo, ang Diyos na nagsasalita diyan, she is your companion and your wife by covenant. So ano yung bunga nun? Doon kayo magsasama. Yung problema ng ibang mga kapatid, sa Genesis chapter 2 verse 20, doon siya nagsisimula. Yung Genesis chapter 2 verse 24, yun ang bunga. Yun ang result ng dalawa. Dito po sa Genesis 2:24, ito, Genesis chapter 2 verse 24, hindi applicable kay Adam at saka kay Eve. Hindi applicable yun. Number, wala naman silang magulang. Pangalawa, silang dalawa lang. Aanin mo yung saksi ito. Di ba? So, hindi sila kasama to. Ang kasama dito yung subsequent na magiging mga tao. Yan ang gagawin nila kanya pag mag-asawa na sila. So, pag mag-asawa na kayo, iwan na yung mga magulang niyo, magsasama na kayo. Dahil mag-asawa na kayo. Yun ang ibig sabihin niya. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Kanya. Magsama na sila, di ba? And they shall become one flesh. So, yun ang elemento ng pag-aasawa. Na meron kayong agreement to be married. Tapos, yung mismong pag-covenant, na kung saan kayo mismo tinatali na ng Diyos. At pagkatapos, dahil tinali na kayo, mag-asawa na kayo. So, iwan na yung mga magulang nyo. At magsisimula na kayo ng panibagong pamilya. Yun ang elemento ng pag-aasawa. Ngayon, pag nag-usap lang kayo, nasaan yun? Wala akong tayong mababasa ka sa Biblia na nag-usap lang sila at sila naging mag-asawa. Mula Genesis hanggang Apocalypse, wala tayong mababasa. Palagi mayroon ganyan. Ang mga halimbawa na makikita natin sa pag-aasawa. So, yun ang elemento ng pag-aasawa. So, agreement to be married. Yun ang betrothal. Tingin po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis 24 verse 51, ito yung asawa ni Isaac, si Rebecca. Here is Rebecca before you. So, ang proseso niya, nagsugo si Abraham ng kanyang alipin patungo sa pinanggalingan niyang lupain. At doon ka kumuha ng asawa ni Isaac kanya. So, in other words, si Isaac, wala siyang kinalaman dyan. Ang may alam lang si Abraham at yung pupuntahan ng alipin niya.
Here is Rebecca before you. Take her and go, and let her be your master's son's wife. So alam ni Rebecca kung anong pupuntahan niya. Siya maging asawa ni Isaac, as the Lord has spoken. Then they called Rebecca and said to her, will you go with this man? Kasama ka ba sa tao ito kanya? And she said, I will go. So pumayag siya. So they sent away Rebecca and her sister and her nurse, and Abraham's servant and his men. And they blessed Rebecca and said to her, our sister, may you become the mother of thousands of 10,000s, and may your descendants possess the gates of those who hate them. Pagdating nila sa malapit na silang makarating sa pinanggalingan sa tahanan ni Abraham, nakita ni Rebecca si Isaac. Sino yung lumalapit sa ating kanya? Yan ang yung Panginoon kasi nagtakip siya. At dilala sa tent at sila naging mga asawa kanya. Pero meron silang pagkaalaman. Hindi lang, actually dito, hindi man nag-uusap si Isaac at saka si Rebecca, di ba? Ang nag-uusap si Abraham at si Rebecca at si pamilya Rebecca. Pero tinanggap sila ng Diyos bilang mag-asawa. Meron silang agreement na maging mag-asawa. So, issue yun si Rebecca. So, pagka-betrothal, ito yung agreement to be married. And meron kayong pagnanasa maging mag-asawa. Basahin po natin sa Luke chapter 1, verse 27. Nasa na natin yung Matthew 1, verse 18. Basahin po natin. Sa Luke chapter 1, verse 27. Sa isang mabirihing nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa bahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. So, yun ang betrothal. Itatakda ka pa lang magkasama. Hindi pa kayo talagang sinasabing magkasama. Genesis chapter 29, verse 18. Now, Jacob loved Rachel. So he said, I will serve you 7 years for Rachel, your younger daughter. And Laban said, it is better that I give her to you than that I should give her to another man. Stay with me. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed only a few days to him because of the love he had for her. So sabi ni Laban na tatay ni Rachel, sige, maglingkod ko ng 7 years kanya. Ibibigay ko sa iyo si Rachel bilang asawa mo. Ngayon, pagkatapos ng 7 years kanya, then Jacob said to Laban, give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go into her. So anong makikita natin? Meron na silang kasundo maging mag-asawa. Pwede po sila mag-asawa. Bakit? Hindi pa sinipingan ni Jacob si Rachel. Maglingkod ko muna ng 7 taon bago siya bibigay sa iyo kanya. So meron na silang agreement, pero hindi siya pwede sumipi. Kung kailangan niya ito pa rin yung 7 taon kanya. So yun makikita natin sa proseso na sa pinag-aaralan po natin. Ngayon, kayo din kay Joseph at saka kay Maria. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, tingnan yung susunod, before they came together, kanya. So, akala natin, nung nangyari ito, magkasama sila. Hindi sila magkasama. Ayon sa proseso ng pag-aasawa ng mga Hudyo, pwede pa lamang kunin ng lalaki kanyang asawa pagkatapos ng kasal. Pupunta na sa tent o sa bahay ng lalaki yung asawa niya. Pero prior to that, hindi sila pwede magsama. So siya nasa hiwalay na tahanan before they came together kanya. She was found child of the Holy Spirit. Hindi alam ni Joseph yan sa simula, siyempre. Nung nalaman niya, siyempre, naniwala siya. Yun ang makikita natin. So, betrothed, engaged but not yet married. Pagkatapos, before they came together, in actual marriage. So, pag sa proseso ng mga Hudyo, pag kayo ay engaged, hindi pa kayo mag-married. You are legally husband and wife. Pero hindi pa kayo pwede magsama. Pag nagpakasal kayo, doon pa lang tinatawag na actual marriage. Yung makikita natin. Before they came together, kanya. Nung yung pinanganak ng ating Panginoon, sinipingan na ni Jose si Maria at nagkaroon siya ng mga anak. Ganyan, no? So, makikita natin yung diferensya. But pag betrothed, you are engaged but not yet married.
Kaya sa atin, ganun din. Pag you are engaged to be married, di pa kayo mag-asama. Pero sa kanila, ang pagkakaiba, sa law of Moses, pag kayo engaged, mag-asawa na kayo legally. Hindi pa rin kayo pwede mag-asawa bilang mag-asawa. Iwalay pa rin kayo ng tahanan, hindi kayo pwede magsiping. Yun ang ayon sa kautusan ni Moises. Tingnan ninyo. Sa Deuteronomy chapter 22, verse 22, tsaka verse 23, may pagkakaiba yung babaeng may asawa at saka yung babaeng ikakasal pa lang. Meron silang pagkakaiba. Tingnan ninyo. If a man is found lying with a woman married to a husband, then both of them shall die. Papatayin sila. Pag naakto kayo, the man that lay with the woman and the woman, so you shall put away the evil from Israel. So ito'y may asawa. Married to a husband. Dito sa verse 23, if a young woman who is a virgin betrothed to a husband, so hindi pa sila mag-asawa. You are betrothed. You are engaged to a husband. And a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out of the gate of the city. Sa kautusan ni Moises, pag napatunayan ka nagkasala, ano mang klaseng kasalanan, at nilabag mo yung kautusan ni Moises, at may mga saksi, 2, 3, ilalabas ka nila sa lungsod, kung papatay ka, kung mamatay ka. Yun ang death penalty nila. Pero dito, ito'y virgin ito, hindi pa siya, babae pa, wala pa siyang karelasyon na lalaki. Pero siya engaged to a husband, ganyan. And a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out of the gate of that city, and you shall stone them to death. Stone, ganyan. The young woman, because she did not cry out in the city. Alam niyo sa kasalukuyang batas ng rape, kailangan may pakilala ng babae na mayroong struggle doon sa paraan na yun. Pag hindi siya nag-struggle, kailangan patunayan mo sa ibang paraan. Kasi kung may makalmot yung nag-rape sa'yo, gano'n, titignan nila yun. Kasi ang assumption ng judge, gusto mo rin ganyan. Mutual consent, pagka gano'n. Pagka sa mutual consent, walang problema sa pamahalan natin yan. The young woman, because she did not cry out in the city, and the man, because he humbled his neighbor's wife. So you shall put away the evil from among you. Ibig sabihin, yung lalaki, binastos niya kanya yung asawa ng may asawa kanya. Kaya kailangan siyang patayin. Yun namang batang babae na wala pang karanasan, hindi ka sumigaw kanya. Ano yung babae may asawa, hindi mo dapat gawin yung kanya eh. So dito makikita mo yung boundary. Pag may asawa ka na, sa asawa mo lang, sa asawa ka lang, wala nang iba. Yun ang sinasabi rito. Hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung sino mang gustong lumapit sa'yo. Kasi ang tinitignan lang natin yung actual na physical relationship. Hindi nagsisimula yun doon. Lahat sa pati ng babae. Sa lalaki, kailangan mo ligawan yung babae. Kung ikaw may asawa at may gusto kang ibang babae, kailangan mo siya ligawan. Pero sa babae, mas madali. Kasi ang babae, hindi naman nawawala yung ganda niya sa ibang lalaki. So, pag may gustong lalaki sa'yo at lumalapit sa'yo, at binibigyan mo siya ng pagkakataon, kasalanan na yun. Wala kang boundary. Sa isang babae may asawa, hindi mo na pwedeng gawin yun. Kaya kapag nag-asawa kayo, kayong dalawa na lang. Pag pinag-uusapan natin yan. So kaya nga, hindi ka sumigaw kanya. Yung babae naman, bakit kung pinayagan niya? Kaya sila pwedeng patayin. Ang point natin dito, yung babae may asawa, iba yung iba doon sa babaeng engaged pa lang sa isang asawa. Pero, kasi outside ni Moises, kahit engaged ka pala, legally, ikaw ay asawa na ng isang lalaki. Hindi ka na pwede mag-asawa ng iba. Tignan po natin. Susunod natin. This is Deuteronomy chapter 20 verse 7. Iba-ibang salin lang po yan. And what man is there who is betrothed to a woman and has not married her? So may pagkakaiba yung engaged doon sa mismong pag-aasawa. Magkaiba pa rin sila. Hindi sila pareho. Let him go and return to his house
lest he die in the battle and another man may marry her. Ganyan. Pag namatay yung lalaki na kung saan engaged sa isang babae, pwede siya magsawa ng iba. Pero kung buhay pa yung lalaki na engaged sa kanya at nagkaroon siya ng relasyon sa iba, papatayin siya. Kasi legally, you are considered husband and wife. Kaya lang, ang pagkakaiba, pag betrothal, hindi pa kayo nagsasama. At di pa kayo pwede mag-shipping bilang mag-asawa. Pag nagpakasal pa lang kayo, doon kayo papayagan na magsama na bilang mag-asawa. Yun ang sinasabi sa kautusan ni Moises. So, sa batas ni Moises, ang pag-aasawa, dalawang separadong proseso kanya. Yung una, tinatawag na erosin, ito yung betrothal ceremony. May ceremony yun. Hindi lang kayo nag-uusap dalawa. The actual Jewish wedding ceremony. Mayroong ceremony betrothal, mayroong din ceremony yung pag-aasawa kanya. So yung betrothal, erosion changes the couple's interpersonal status. So legally, tinitingnan na kayo bilang mag-asawa. Legally. Pero pag kayo yung nagsama na, nagpakasal na, doon pa lang yung groom, pwede niya kunin yung asawa niya. At sila yung magsasama na. So kung titingnan niyo yung procession nito sa Old Testament, yun po yan, sabi niya, erosion involves the groom handling an object, etc. Yun ang process lang nila. Pero sa kausan ni Moises, hindi pwede mag-usap lang kayo at mag-asawa na kayo. May proseso kayong dadaanan. Ang proseso na ito ay kalooban ng Diyos. Kasama ito sa kausan ni Moises. So hindi lang ito inimbente ng mga Hudyo. Ito sinusunod siya sa batas ng Diyos. So dito pa lang sa Old Testament, makikita na natin, hindi pwede sinasabing usap lang kayo. Mag-asawa na kayo. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Papatayin kayo dahil yun po ay pagkikirpin sa kausan ni Moises. So, tingnan nyo. Ang pangalawang bahagi ng pag-aasawa ay covenant. So, merong agreement to be married in a betrothal, tapos merong covenant. Dito sa Malachi chapter 2 verse 14, yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Hindi sinabing the Lord is the witness. Siya lang siya sa nakakita. With whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and your wife by covenant. Ganyan. So, ibig sabihin, hindi kayo pwede maging mag-asawa maliban na kayo mayroong tipan ng pag-aasawa. So, ibig sabihin, mahalagang tignan natin, ano bang ibig sabihin ng covenant? Kung ang pag-aasawa is a covenant, so what is the nature of a covenant? Paano ginagawa yung covenant? Kasi kung hindi mo gagawin yan, hindi kayo tuturing na mag-asawa ng Diyos. Kasi, she is your wife by covenant. Ang general definition, ito ay agreement between persons or parties. That's a covenant. Kaya lang, pag sa pagitan ng tao, ang agreement, kailangan may saksi. Meron pang ang proof na yung agreement ay totoo. Bisa natin. Si Abraham, bumili siya ng sa Nehemiah 9:38, bumalik sila sa pagkalipin. Sabi rito, because of all of this, we make a sure covenant and write it, kanya. Our leaders, our Levites, and our priests seal it, kanya. So magkakaroon tayo ng tipang kanya, ang ating mga pinuno, ang mga Levita, at ang ating mga sacerdote, pipirmahin na lang kanya. So mayroong proof of the covenant, di ba? Sa Ruth chapter 4 verse 10, ito yung isang bahagi rin ng kautusan ni Moises. Pagka isang lalaki ay namatay siya at hindi nagkaroon ng anak sa kanyang asawa, yung susunod na pinakamalapit na kamag-anak ang maging asawa ng balo. Pero wala tayong magagawa, yung batas ng Diyos sa panahon ng Israel. Sa Ruth chapter 4 verse 10, moreover Ruth, the Moabitess, the widow of Malon, yun ang Hudyo, I am acquired as my wife to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position of the gate. You are witnesses this day, kanyo. Noong kunin ni Boaz, Ruth, bilang kanyang asawa, mayroong saksi. Sabi niya,
You are witnesses this day. And all the people who were at the gate and the elders said, we are witnesses. Kanya. So kami saksi na kayo mag-asawa kanya. The Lord make the woman which come into your house like Rachel and Leah. The two will build the house of Israel, and may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. So katulad ni Rachel at Leah na asawa ni Jacob, ganyan. Maging asawa mo rin kanya sa Ruth. So may saksi, hindi ba? Tuloy po natin. Pinapatunayan lang po natin ang nature of covenant. Nung bumili si Abraham ng lupa para maging libingan niya, sa Genesis chapter 23 verse 16. And Abraham listened to Ephron, and Abraham weighed out the silver for Ephron, which had named in the hearing of the sons of Heth, 400 shekels of silver, currency of the merchants. So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field and the cave which is in it, and all the trees that were in the field, which were within all the surrounding borders, were deeded kanya. So sa ating panahon, meron tayong deed of sale. Meron din silang deed of sale. And to Abraham as a possession in the presence of the sons of Heth, before all went in at the gate of his city. And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah, before Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the sons of Heth as property for a burial place. So, may lupa na binili, meron katunayan na yun ay pag-aari ni Abraham. So, yun ay covenant, di ba? So, makikita natin ang covenant, ito yung agreement sa pagitan dalawang tao na may saksi. Yung nagpapatunay ng kasunduan na yun. So, ito yung kasunduan sa lupain. So, yun ang makikita natin. By the way, si Jacob, di ba ang asawa niya si Leah, tapos si Rachel, tapos yung dalawang alipin ng kanyang dalawang asawa. Bagamat si Rachel ang kanyang mahal, pero sa kanilang kaugalian, si Leah ang kanyang asawa. So, nung namatay si Leah, dito niya inilibing sa cave of Machpelah. Nung namatay si Rachel, inilibing lang niya sa daan. So, ito ang sinusunod ng mga Muslim. Kahit may apat na asawa ka, katulad ni Jacob, yung unang asawa ang may kapangyarihan doon sa tatluan niya. Ginaya lang nila sa sitwasyon ni Jacob. So, ito'y covenant at may saksi. So, marriage is a covenant. So, kailangan ito'y ginagawa sa harapan ng mga saksi. At may katunayan dun sa covenant. Kasi, ang tao-tao yan. Maaaring ngayon, magandang isip nyo. Paano kung may nag-change mind? Yun ang problema nung nag-usap lang kayo, tapos mag-asawa na kayo. At walang katibayan ng pag-uusap nyo. Paano kung nag-change mind? Karamihan yung lalaki. Nakakita siya mas maganda, iniwan ka niya. Sasabihin mo ngayon, nag-usap tayo, anong pakialam mo sa'yo? Ano ngayon ang katibayan mo? Naasawa mo yan. Ang gulo niyan, halimbawa, iniwalay mo ng asawa mo. Nag-asawa ka ng iba. Nag-asawa kayo ng iniwan mo. Mag-uusap naman sila. Paano natin makikita yun? Hindi na natin malalaman kung sino may asawa, kung sinong inawanan, etc. So, kailangan ng kainsan. So, ibig sabihin, ang pag-aasawa na napakahalaga, kailangan may kaayusan. Di ba? Sa Genesis 28 verse 12, binasa natin kanina. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in to her." And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. Now it came to pass in the evening that he took Leah's daughter and brought her to Jacob, and he went into her. Ito'y parang panloloko eh. Kasi gusto na si Rachel, ibinigay si Leah. Pero sabi ni Laban, meron kami kaugalian. Yung matandang babae muna, unang mag-aasawa. Pero ang point dito, hindi yun. Ang point dito, meron masaksi. Meron nga silang feasting. So alam nila na si Leah at si Jacob ay mag-asawa. Meron silang saksi na nakakaalam kung kahit sa kailang pagiging mag-asawa. Si Boaz at saka si Ruth. Inasa natin kanina. Di ba meron din silang saksi? Nag-usap lang ba si Boaz at saka si Ruth? Tapos na. Sabi niya, mismo si Boaz, "You are witnesses this day." Ganyan. Saksi kayo na kinuha ko si Ruth, na aking asawa. Yung sabi niya. Ang sabi nila, ang sagot ng mga elders, "We are witnesses." Ganyan. So, si Boaz, later on mag-change mind siya,
Hindi ko asawa sila, kaya hindi, kanya. Nakita namin. Saksi kami dyan. Yung meron ka isa, di ba? So, yun ang nature ng tinatawag nating covenant. Ito yung agreement na may saksi doon sa agreement na yun. Yung po palagi natin ginagawa ngayon, ang tinatawag ng kontrata kanya. That's a covenant. Pag meron kontrata, pipirma kayo. Kung meron kayong saksi, pipirma rin yan. Na kayo nagkaroon ng ganitong klaseng kasunduan. Kaya kung mayroong problema later on, liable ka, meron kang responsibility doon sa yung pinirmahan. Ganon ang nature ng covenant kanya. Sa Israel, ang pagkakaiba sa atin ngayon, sa Israel, ito ay theocracy. Ang ibig sabihin nun, yung civil, criminal law, at saka yung spiritual law ay nasa isang batas. So yung kailang civil, criminal, ang gumawa na ng Diyos. Sa Bagong Tipan, pinag-iwalay na ng Diyos. Pero sa Old Testament, ang Diyos lahat ang gumawa ng batas. Civil, criminal, at saka batas sa spiritual, ang Diyos ang gumawa. Yan ang kautusan ni Moises. Yun ang panahon po ng Israel. Tinamaan na naman. Sa Bagong Tipan, iba na. Yung civil at saka criminal law ay binigay sa pamahalaan. Kaya nga, iwalay na yung church sa gobyerno. Nung sabi ng Panginoon, ibigay mo kay Cesar ang mga bagay Caesar at bigay mo sa Diyos ang mga bagay sa Diyos. Pinag-iwalay niya yung pamahalaan sa Diyos. Yun ang pagkakaiba. Sa Romans 13 verse 1, sinasabi rito, kailangan tayo magpailalim sa pamahalaan. Generic po ito mga kapatid sa lahat ng bagay. Maliban lang kung ito yung lumalabag sa kalooban ng Diyos. Sa Romans 13 verse 1, let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And the authorities that exist are appointed by God. So ang Diyos na naglagay niyan ganyan. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Or is God's minister to you for good? If you do evil, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Kaya, mayroong capital punishment. For He is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil. So, sinasabi sa atin, sa pamahalaan, kailangan tayo sumunod. Tandaan natin, yung pamahalaan sa Rome, yun ang Roman Empire. Hindi taniniwala sa Diyos yun. So, by necessary influence, ano ang batas na ginagawa ng Roman Empire na hindi lumalawag sa Diyos? Susunod ang mga Kristiyano. Kaya pag sabihin ng Roman Emperor, kailangan sambahin ng Emperor, hindi siya sumunod. Kaya sila nagkaroon ng persecution laban sa mga Kristiyano. Pero for as long na yung pamahalaan ay sumusunod sa Diyos, kailangan tayo sumunod. Kasi lingkod siya ng Diyos kanya para sa kabutihan natin. Ganon din sa 1 Peter chapter 2 verse 13. Therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Ang pagsunod natin sa pamahalaan ay para sa Panginoon. Siya nag-utos nun. Whether to the king as supreme, or to governors, or to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Kaya dyan sinusubo din lang kayo. For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men, as free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bond servants of God. So ito, every ordinance, kailangan tayo sumunod sa pamahalaan kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos. So yun ang sitwasyon natin ngayon. Tayo mga Kristiyano, sumusunod tayo sa Diyos. At the same time, sumusunod tayo sa pamahalaan kung hindi ito lumalabag sa kalooban ng Diyos. Yun ang sitwasyon natin bilang mga Kristiyano sa panahon natin, unlike doon sa Old Testament, na ang batas sa civil at criminal at sa spiritual ay isa lang. Sa atin, hindi. So, sa proseso ng pag-aasawa, ano yung role ng gobyerno? Tingnan po natin, trace natin. Ang gobyerno po, mga kapatid, ito ay may requirements. Bago ka mag-asawa, may requirements yan. Yung mga nag-asawa sa atin, dinaanan natin yun, ginawa natin yung requirements. Ano yung requirements na yan?
para ma-facilitate yung marital covenant. In other words, hindi ka pwede magpakasal kung hindi ka dadaan sa requirement ng pamahalaan. Eh dahil tayo inuutusan na sumunod sa pamahalaan. Kung naman ang requirement ng pamahalaan sa pag-aasawa na hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos, kailangan tayo sumunod. So pag ginawa natin yung requirement, bibigyan tayo ng karapatan ng pamahalaan na magpakasal. Meron kang marriage license. So anong gagawin mo ngayon pag nagpakasal kayo? Yan ang process, yan ang point ng marital covenant. Doon kayo magsusumpahan sa harapan ng mga saksi na kayo mag-asawa. So kumbaga, kung pareho lang ginawa sa Old Testament, ibang proseso lang. Ngayon, pag kayo nagsumpahan kayo sa harapan ng Diyos at sa mga saksi na kayo magiging mag-asawa, doon kayo tinatali ng Diyos bilang mag-asawa. Hindi bago. Kung hindi kayo nagsumpahan sa harapan ng mga saksi, ay hindi tatanggapin ng Diyos yun. Dahil hindi covenant yun, di ba? The moment na ginawa yung covenant of marriage, kahit anong proseso dinaanan ninyo sa iba't ibang lugar na hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos, doon kayo pinagsasama ng Diyos. Kasi marriage is a covenant. Kailangan may mga saksi sa mga bagay na yun. Doon kayo pinagsasama ng Diyos bilang mag-asawa. Pag sinasabi ng, sino man ang officiating minister, sabi niya, tinatanggap mo ba yung tao ito bilang asawa? Sasagot, opo. Tapos doon sa isa, tinatanggap mo ba yung tao ito bilang, opo nga. Anong tawag mo no? That's a covenant. At yun ay sarap ng mga saksi. Ano nga ang gagawin ng pamahalaan? I-re-record lang niya yun. I-re-record din na nagkaroon ng covenant o kasunduan ng dalawang tao ito ngayon. At siya ang magkakaroon ng proteksyon doon sa covenant. In other words, pag nag-asawa ng mga taong ito at nagsulat na sila sa pamahalaan at may ibang taong papasok sa relasyon na yan, may kaso na yun. Pwede na magkaso yung isa doon. Kasi pinoproteksyon na ng gobyerno yung covenant ng pag-aasawa. Pero sino nag-ugnay? Yung Diyos. Pag ginawa na niyo itong nagsumpang kayo sa harap ng mga saksi, doon pa lang kayo tinatanggap ng Diyos bilang mag-asawa. Anong practice natin? Kinakailangan pa ba natin ipareso sa gobyerno yung marriage contract bago kayo magsiping? O pagkatapos ng kasal, pagkatapos siya nagsumpahan, pwede na kayo mag-honeymoon. Di ba pag nagsumpahan, mag-honeymoon na kayo, kahit di pa naparestring niyo yung contract niyo, di ba? So, nagpapatunay, hindi gobyerno nagtatali sa siya, no? Ang Diyos. Pag nagsumpangan na kayo sa harapan ng mga saksi, kinaka-record yun o hindi? Kina-record o hindi? Doesn't matter, kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. May mga sitwasyon na nagkaroon sila ng kasal. Tapos hindi ni-record ng isa. Kung ano man ang layo niya. Magsama pa rin kayo. Pag yung mga saksi nagsabi, nagpakasal po yung dalawang yan. Kahit wala kayong record sa pamahalaan, tatanggapin ng pamahalaan nyo. Dahil nagkaroon kayo ng covenant. Magtandaan natin yun. Kaya nga pag nasulog yung mga record ng pamahalaan, nagkasulog sa munisipyo, nasira yung hard copy. Nagsasabihin lang ng pamahalaan, meron ba kayong kanyang non-interested party na magpapatunay na kayo nagpakasal? Meron ba kayong litrato na kayo nagpakasal? Pag napatunayan mo yan, i-record nilang muli kasal nyo. So, ibig sabihin, ito yung mahalaga. Yung covenant sa harapan ng mga saksi. Dito tayo dinadagdag ng Diyos bilang magsawa. Hindi pamahalaan. Kasi kung pamahalaan, kailangan mo munang i-register yung marriage contract bago kayo magsiping. Sinong gumawa sa lahat ng nag-asawa, hindi nila iniintay yun. Pag nagpakasal na sila, ano mang religion mo? Kaya pag ginawa mo yan, ano mo na yan, susunod. Dahil doon pa lang kayo talaga mag-asawa. Yun ang proseso na sinasabi ng banal na kasulatan. So, tingnan natin. Mayroong parallel. Ang nagbabautismo, hindi siya nagliligtas. Kasi ang nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero, hindi ka magliligtas kung wala nagbautismo sa iyo. So, ano ibig sabihin ng baptizer? Siya yung expedient para mabaptize ka. Pero hindi siya nagligtas sa'yo. Pero meron siyang role sa kaligtasan mo. Ano yun? Siya nag-facilitate para mabaptize at kayo maligtas. Pero wala siyang kaugnayan sa kaligtasan mo. Gayon din sa pag-aasawa.
Ang gobyerno, hindi siya nagtatali. Pero kung walang gobyerno, sino magpapacilitate ng covenant? Wala. Yun ang role ng gobyerno na binigay ng Diyos. Siya magpapacilitate ng paggawa ng covenant of marriage. Yung makikita natin. So, hindi mahalaga kung anong klaseng ceremony, kung ito ay magarbong ceremony o kaya yung civil ceremony, sarapan ng Diyos, pareho lang yun. Kadagasa, wala namang tinatawag na church wedding, hindi mo lamang tayo mababasa ng gano'n. Ang iglesia, hindi niya gawain ang magpakasal ng miyembro niya. Walang gawain ng Diyos at yung mga tao gusto magpakasal. Kaya kung sila yung church wedding na invento lang na ng Roman Catholic Church, kaya kung minsan, pag civil wedding lang, parang hindi kayo kasal, kaya magpakasal kayo sa simbahan. Wala naman tayo mababasa ganun sa Biblia. So, ang gobyerno nagpapacilitate na tinatawag na covenant of marriage. Siya ang nagiging dahilan para mangyari yun. Pero hindi siya nagtatali. Pagka tinanggap natin, kailangan ang gobyerno nagtatali ka mo. So, kailangan iparehistro mo muna yung marriage contract bago kayo pwede mag-civil bilang mga asawa. Eh, hindi ganun ang role ng gobyerno. Ang Diyos ang nagtatali. Nabasa na natin yun eh. Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao kanya. Kaya yun ay pamahalaan o third party. Wala silang karapatang paghiwalay na pinagsama ng Diyos. So, kailan itinatali? Balik natin ito. Ang lalaki, babae, bilang mag-asawa sa Biblia. So, mayroong betrothal, tapos exchange of vows. Yun ang marriage covenant. Exchange of vows in front of witnesses. Doon kayo tinatali ng Diyos bilang mag-asawa. Tapos, ang susunod ko, mag-asawa na kayo. Doon na kayo mag-ahaliwon. Tapos, pupuntahan yung tirahan ninyo, may hiwalay na kayo. May Mr. and Mrs. na kayo, no? Pero dito, hindi pa. Agreement pa lang yun eh. Tapos, pagka nagkaroon na ng covenant, nagkaroon ng exchange of vows, in front of witnesses, yan ang mag-asawa na kayo. Iiwan na ninyong ama ang iwina at magsasama na. Tignan ninyo. Kung nag-usap lang kayo bilang mag-asawa, hindi alam na magulang nyo. Pero kung di sila pumayag, halimbawa, sasabihin, hindi ako papayag. Sabi ng tatay, hindi ko bibigay siya anak ko kanya. E paano kayo magiging mag-asawa, no? Kaya nga ito'y may kaayusan. Kahit sa salitang legal age, hindi kinikilala ng Diyos yun. Gobyerno lang gumawa, no? O iba-ibang bansa, iba-ibang legal age. Gobyerno lang gumawa, no? Hindi ang Diyos. So kahit anong edad mo, ang mga magulang mo, may karapatan pa rin sa iyo. Kung po sa 1 Corinthians chapter 7, sinasabi kung ang iyong dalaga ay lipas na kanya sa edad. At hinakakala mo kanya na gusto niya mag-asawa, pabayaan mo na siya kanya. So, ang sinasabi ito yung tatay niya. So, yung parental authority, hindi nawawala yun sa Diyos. Gobyerno lang kung ano, hindi ang Diyos. Yung edad ng pag-aasawa, gobyerno lang kung ano, hindi ang Diyos. Tandaan po natin, wala namang edad-edad kung kailangan mag-aasawa. Ano, sumusunod lang tayo sa kaayusan, kahit sumusunod tayo ito. So, magkakaroon kasi ng problema pag hindi ka sumunod ito. So, makikita natin, God binds a man and a woman pag nag-exchange sila ng vows sa harap ng mga saksi. Doon kayo mag-asawa. Eh dito, may prosesong pamahalaan dyan. Susunod ka lang ito para makakarating kayo doon sa ceremony na sa harap ng mga saksi. Kaya kung walang gobyerno, hindi na kailangan yun. Hindi walang gobyerno eh. Sa mga sa panahon ng digmaan, yung example natin kanina, kung na-stranded kayo sa isang island, ano pang gagawin yung ceremony doon? Kailangan pa nyo ng saksi. Kung doon na kayo titira, kayong dalawa lang. Pero under normal circumstances, ito sinasabi ng Biblia. Kailangan magkaroon tayo ng exchange of vows para tanggapin tayo ng Diyos bilang mag-asawa kayo. Ito yung question. Itong Samaritan woman, siguro napakaganda nito mga kapatid. Kasi marami siya naging asawa eh. Kaya nabalo siya. Yung sabi dito. Doon sa John chapter 4, 16, 17. Ito yung tanong na pwede mong isipin. Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Dito niya malalaman si Kristo ay Diyos.
Paano nyo nalaman yung sitwasyon ng babae? Sabi ng ating Panginoon, Jesus said to her, "You have well said." Kung nagsasabi ka ng totoo kanya, "I have no husband. For you have had 5 husbands. And the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." Ang tanong, bakit hindi asawa yung kasama niya ngayon? Bakit yung 5 naging asawa niya? Yung ngayon, hindi niya asawa. Pero kasama niya. So, by necessary inference, may pagkakaiba yung sitwasyon na yun. Hindi sila nagpakasal. Hindi sila nagkaroon ng marital covenant in front of witnesses. Kaya hindi sila mag-asawa. So, sa lipunan ng Mamudyo, hindi nila ginawa yun. Kaya hindi sila kinikilala bilang mag-asawa. At alam nyo ng ating Panginoon. So, ito yung tanong. Kung ang pag-aasawa ay pag-uusap lang sa harapan ng Diyos. Eh, di asawa niya yung huli. Alam ka naman sila nag-usap at sila magsama. So, ibig sabihin, may proseso na ginagawa bago kayo maging mag-asawa sa harapan ng Diyos. Yan ang simple illustration nito. Hindi lang kayo pwedeng mag-usap lang kayo at mag-asawa na kayo. Yung meron po nagtuturo ng ganyan. Ako, pwede magsabi ng totoo dahil rinig ko sa kanya eh. At kinompronta ko dahil ako nag-agree. Yung preacher sa Cebu, yan ang turo niya eh. Si Brother Carino, turo niya yan. Dahil na-discover yan ng kapatid na si Brother Sam Robertson, nakilala natin. Nakikipag-usap siya sa mga kapatid, dahil miyembro sa Cebu noon. Tapos na-discover niya, dalawang magkapareha, na hindi kasal. Tinanong niya, ba't hindi kayo kasal? Kanya, wala po kaming gapang gastos. So, diyan ako nang gagastos, sabi ni Sam. Sabi, hindi, okay na po kami. Sabi ni Brother Carino, okay na kami. So, ibig sabihin yun ang doktrina nila. Ngayon, si Brother Ron, ganoon din na mayroong konting twist. Nandito siya sa Angeles. Sabi niya, pag hindi sila nagpakasal, nagkasala sila. Kailangan sila magpakasal. Ang sabi ko, eh di useless lang yung mag-usap kayo. At mag-asawa na kayo. Kasi magpapakasal din kayo. Kahit gawin pa yung nag-usap kayong dalawa, at magpapakasal kayo, doon pa lang kayo tatanggapin na sila mag-asawa. Dahil doon kayo magkakaroon ng covenant of marriage sa harapan ng mga saksi. Sa lahat ng bansa, kay Muslim, kay Buddhist, sa atin, yun ang proseso nila. Kailangan magkaroon ng saksi sa harapan ng mga tao bago sila tanggapin bilang mag-asawa. Yun ang universal na practice na ginagawa ng mga tao. Saan galing yun? Galing sa Diyos yun. Ibig sabihin, lahat tayo galing lang sa isang pinanggalingan. So, once upon a time, sila Noah, nagkalat sila, nagkaiba-iba yung mga customary nila, pwede nagbago yun. Yun ang proseso na magkakaroon ng agreement, tapos magkakaroon kayo ng mismong exchange of vows sa harapan ng mga saksi. Ganun palagi ang proseso ng pag-aasawa. Yan ang universal law ng Diyos. Hindi mag-usap lang kayo, mag-asawa na kayo. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung meron kayo anak na dalaga, papayag ba kayo na bigay mga anak nyo, nag-usap lang sila? Kaya ano yung protection ng anak mo? Kung nag-change mind yung lalaki. Human nature lang, mga kapatid, real talk. Ganun talagang proseso ng pag-aasawa. Sa simula, excited kayo dalawa. Later, magiging familiar kayo, mawawala na yung excitement, katulad ng dati, pero doon pa rin. At kung tumatanda na kayo, mawawala na yun. Eh, paano kung nag-change mind yung isa? Nawala na excitement niya, ayaw na makita kanya. Anong protection mo ngayon? Paano patutunayan na asawa kanya? Wala. Eh, pero dito sa proseso ng Biblia, hindi ka makakatakas. Dahil may mga saksi na kakaalam, at may gobyerno, may isang record doon sa inyong covenant na hindi ka pwede tumakas doon. Kaya doon yung krimen ng adultery, concubinage, etc. Dahil kinikilala ng gobyerno, ibatas ng Diyos. Kung walang pinagsama ng Diyos, papaghiwalay ng tao kanya. So ito yung malinaw ang turo. Hindi ko nakikita yung mag-usap lang kayo, magkasawa na kayo. Hindi ko tatanggapin yun. Number one, hindi ko napatunayan na yun ay nasa Biblia. Wala ko nakita, nag-usap lang, mag-asawa na. Kahit sa simula, may proseso sila. Kahit sa pagitan lang ng mga pamilya, sa panahon ng mga magulang, meron silang proseso. Sa panahon ni Moises, meron silang proseso. Sa panahon natin, meron din.
para may patunayan na sila ay mag-asawa. Malibala, meron kayo ito ng mga kapatid. Meron ba kayo tanong? I-add lang natin ito. Bakit kailangan ang pagkasal? Sabi ni, kung ang sufficient sa isang babae sa lalaki, magkulang sa solemn oath, sa pagitan ng dalawang, sa sarili niya, sa harapan ng Diyos, sabi nila. Paano yung mga atheist na di naniniwala sa Diyos? Sinong Diyos ang kanilang kakausapin? Paano kung siya'y Buddhist? Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Paano kung Muslim sila? Hindi rin nila kilala ang tunay na Diyos. Tatagapin ba ng Diyos sa kailang pag-uusap? In front of God, kanya. So, kailangan may Diyos. Paano kung hindi siya naniniwala sa Diyos? Hindi paano yun? Dito sa 1 Corinthians chapter 7, verse 2. Ito ang dahilan dahil kailangan tayo mag-asawa. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, kanya eh. And let every woman have her own husband. So, paano natin mag-differentiate yung husband at saka yung nagli-live-in? Kung wala tayong distinction sa dalawa. Ang daming nagtatanong sa akin, sabi nila, Brad, pwede bang bautismuhan yung nagli-live-in? Ganito. Sabi ko, hindi. Nagkakasal sila ng pakikipi, hindi sila mag-asawa. Meron daw ngayon nagbabautismo na ng live-in. Sino nga ako? Binanggit yung pangalan. Ay, kako, hindi tama yun. Pagka hindi sila mag-asawa, hindi sila pwedeng bautismohan. Dahil kailangan magsisi ka muna. Di ba? Repent and be baptized. So, kung kayo naglilibig, kailangan magpakasal ka. As a sign of repentance, di ba? Ngayon, sa Matthew 19 verse 6, ito yung punto na hindi sinasabi yung point na pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae. Kaya siya sinasabi kung ano yung punto na pinagsama niya. Ang sinasabi lang niya, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede paghiwalay. Pwede sinasabi ng talatang ito kung kailan may pinagsama. Hindi ba? Sinasabi lang niya, pinagsama niya kung paghiwalay. So, ibig sabihin, ganito yung sinasabi ng Biblia. Hindi ako naniniwala. Unless otherwise, mapatunayan nila naman eh. Na pag nag-usap lang kayo, magsawa na kayo. Hindi ako naniniwala doon. At huwag niyong paniwalaan. Number na wala sa Biblia. Pangalawa, magulo. Magulo yun. At nag-usap kayo, nag-change man yung isa. Diniwalayan mo. Makipag-usap ka na naman sa isa. Kasi ka natin malalaman niya kung sino mag-asawa at hindi. Pero, under sa ating sitwasyon, alam natin ang live-in, alam natin na mag-asawa. Yun ang kahalagaan ng may kaayusan. At sa gobyerno, nagbibigay ng kaayusan na yun. Hindi siya nagtatali, pero ginagamit siya ng Diyos para magkaroon ng kaayusan sa proseso ng pag-aasawa. Kung wala kayong dalang mga patay. Sige po. Nasa naman, hinananting ako. Yung ano mo kanina, sinabi mo kanina, yung church, walang obligation sa marriage. Hindi ba siya pwede, yun yung process ng covenant, tapos may witness? Yung ceremony sa church. Kung sa church building, Yung church wedding, yung sinabi mo kasi kanina yung actually, walang obligation ng church, kaya yung church wedding, hindi siya, gawa-gawa lang siya lang. hindi niya obligasyon yun kasi ang pag-aasawa, walang reliyon yan. Universal yan. So kahit ano pong reliyon mo, tatanggapin ng Diyos yung pag-aasawa mo, first lang na susundin mo yung covenant to. So hanggang ang mga iglesia, wala siyang obligasyon actually. Yung mga may lisensya, hindi yan dahil sa iglesia. Yun ay dahil sa pamahalaan. Nabibigyan ka ng license to solemnize marriage. Pero hindi yan delimitado yan kung saan ka miyembro. Kahit anong reliyon, meron kang lisensya gano'n, pwede kang magkasal. So walang actually obligation ng church sa maliban lang, naturuan natin yung mga kapatid kung ano ang obligasyon ng isang lalaki at babae sa larangan ng pag-aasawa. Nabahagi yan ng salita ng Diyos. Pero sa atin, walang church wedding. Yun ay Roman Catholic Church ano yan eh. True yan. Kaya tayo, nagkakaroon ng confusion kung minsan, nagpakasal na kami ng civil wedding. Magpakasal pa tayo sa ano. Ako, from my
point of view, pag nagpapasyal na kayo sa gobyerno, binding na yun. Kasi nagkaroon na kayo ng marital covenant sa harapan ng Diyos. Kung gusto niyo pang ulitin, bahala kayo. Pero doon sa unang pagsabi niyo sa harapan ng Diyos o sino man na tinatanggap po yung tao niya bilang asawa, tinanggap na ng Diyos yun na kayo maging mag-asawa. So, clarify natin, walang responsibilidad ng iglesia sa larangan ng wedding ceremony, something like that. Wala siyang iglesia. Wala kang tanong. Sa bagay, pagod na tayo may asawa rito, pero may mga dalaga rin naman eh. Kung may lalo yung mabinata dalaga, isipan niyo pag-aasawa kasi tandaan niyo itong sinasabi sa Matthew 19 verse 6. Ano ang pinagsama ng Diyos? Hindi pwede paghiwalay ng tao. Kaya pag tama yung sinasabing pag nagpakasal ka, magpapasakal ka kasi hindi ka na pwedeng tumakas doon. Kahit na po ma-discover mo, wala ka na magagawa doon. You have to stay within, it's a covenant. Magsumpahan kayo, di ba? Yes, tinatanggap po itong tao ito nga niya. Okay. Hanggang doon ka na lang. Wala ka ng alternative, wala ka ng option. Yun ang maging asawa, ang buhay. Kaya, yun ang sinasabi ng banal na pasulatan. So, kung may magtatanong sa inyo, yun ang sasabihin nyo. Pagka, ang gist lang nito, pinangasama kayo. Ang point na pinagsama ng Diyos, ang isang lalaki, isang babae, pag sila'y nagsumpahan sa harapan ng mga saksi, sa isang ceremony, may tao yun eh. Kung ano man ang ceremony na yun. At susunod ka sa proseso ng pamahalaan. Kasi, kailangan tayong mapailalim sa pamahalaan ay sa kautusan din naman ng Diyos. Kung wala yung Romans 13, bakit tayo susunod? Hindi gumawa tayo sa sarili natin proseso ng covenant, di ba? Eh kasi meron tayong obligasyon sa gobyerno. Kailangan tayo sumunod. Kaya magpa-apply ka muna ng marriage license. Pag na-approve yan, kuha ka ng marriage contract. Ang ibig sabihin, marriage license, katulad ng driver's license yan. You have the license to get married. Kahit 10 beses pa, wala problema yan. Meron ka lang lisensya eh. Hindi ko wala alam kung ano yung may expiry date yun o hindi. Hindi ko na alam. Pero pag meron ka marriage license, binibigyan ka ng karapatan sa ganung paraan. Kung wala lang po tayo ito, no? Bigay na natin kay Brother Raul ang pagpapaawit. Si Brother Raul din ang magbibigay ng mensahe sa bagay ito. So, rest day ko po ito mga kapatid sa sermon. Si Brother Raul po magbibigay ng sermon.